Ano pong opinion po ninyo dito po sa isinagawang kilos protesta po ng INC? Kayo ba ay sang-ayon at ano po ang inyong saloobin? Ako po ay maraming salamat sa tanong na yan. Importante kasi ang tanong mo. Sa akin naman, ako ay sang-ayon sa ginagawang kilos protesta ng INC at ang iba pa nating mga kababayan na nakikisa sa kilos protesta na to. And I think nag-agree ako dun sa panawagan na ito ay panawagan about accountability and transparency at yung wag i-bend yung batas. Kasi isa sa mga panawagan ng ating mga kababayan na nasa lansangan ay don't bend the law. Yes. And I think it is also about the issue of selective justice. Kasi nga, kung titignan mo rin naman talaga ang nangyayari sa mga political critics at saka political opponents of the current administration and their political allies, makikita mo naman na there's such a thing as selective justice. At saka kung titignan mo rin ang kaso na ihahain nila, kasi sinabi sa akin ng isang kaibigan ko, but baka within the week, they will file that plunder case against Senator Marcoleta. I hope I'm wrong. Na ito talaga is selective justice because you know what? Kung pag-uusapan mo lang naman ay donation during election, sa lahat ng politiko, at alam natin, ikaw, ako, Ricky, Pat, at mga kababayan natin, na when you talk about elections in the Philippines, lahat ng kumakandidato, especially at the national level, from senator, vice president to president, marami ang donations talaga sa mga kumakandidatong yan. So, kaya kung ilalagay nyo yan sa punto na dahil may donation kay Senator Marcoleta, kasuhan nyo ng plunder, di siguro lahat na ng politiko na kumakandidato every election, dapat lang magkaroon ng plunder case. Kasi I don't think even that the donation given to Senator Marcoleta is the highest. Look at the president's donation. Look at where it is coming from. Because marami akong alam tungkol sa mga donations noong eleksyon ng 2022 kung saan ang galing ang mga donation kay President Marcos Jr. So kung uunahin mo si Senator Marcoleta sa plunder case, di ba probably unahin mo muna yung naka-receive talaga ng malalaking, pinakamataas. Kasi yun ang kaso na binibintang nila kay Senator Marcoleta. And that is the reason why the people on the streets the last 3 days are saying na may selective justice na nangyayari sa Pilipinas when you talk about the political opponents of BBM administration. Look at what happened to Jinggoy. Nasa kulungan si Jinggoy, pero look at what about those politicians na nasa side ng administration accused of massive corruption in government, the likes of Martin Romualdez. Anong sabi nila? Walang case build-up o kailangan pang pagtibayin ang case build-up. Since when? Last year until now? How long it will take them to have that case build-up when everyone already pointing to that person? So that is even a case. So asan ang sinasabing mong justice there? A selective justice is injustice.